Ang aking asawa ay nandaya kasama ang aking best man sa aming kasal, ngunit ako ang huling natawa. Ngayon siya hinihiya ng kanyang pamilya. Kamusta? Ako ay isang 28 taong gulang na lalaki na dapat ay nasa Hawaii ngayon para sa aking honeymoon kasama si Brenda, ang aking 27 taong gulang na asawa. Si Brenda ay may maganda at maitim na buhok at ako ay labis na nasasabik na makasama siya habang buhay. Kahapon kami ikinasal na dapat sana'y pinakamagandang araw, ngunit ang lahat ay naging masama. Pagkatapos naming ikasal, nalaman ko na si Brenda ay nandaya sa akin kasama ang aking best man bago pa naman kami magsabi ng aming mga panata. Maari niyo bang isipin na kami ay may malaking 2 araw na plano sa kasal, kasama ang isang bachelor party isang araw at ang aktwal na kasal sa susunod na araw? Ang patakaran ay hindi namin dapat makita ang isa't isa sa loob ng 2 araw na iyon hanggang sa magtagpo kami sa altar. Kaya ito ang nangyari. Pareho kaming may kanya-kanyang partido sa parehong lugar, ngunit sa iba't ibang bahagi. Ang mga groomsmen at bridesmaids ay maaring magpalipat-lipat, ngunit si Brenda at ako ay dapat manatiling magkalayo. Parehong masaya ang mga partido. Kami ay nagparty ng todo, maraming inumin at ako ay napahiga ng hating gabi. Kinabukasan ng umaga, nagising ako, nagbihis at handang makipagkita sa mga magulang ni Brenda at magpatuloy sa kasal. Ngunit lahat ay bumagsak nang malaman ko ang pandaraya. Ang araw na dapat sana'y pinakamasaya ko ay naging bangungot. Pagkatapos ng seremonya, lahat kami ay pumunta upang sunduin ang mga lolo't lola ni Brenda sa paliparan at pagkatapos ay bumalik para sa malaking tanghalian kasama ang mga kaibigan at pamilya. Lahat ay nagpapalakpakan para sa aming kaligayahan at tila isang perpektong araw hanggang sa puntong iyon. Ngunit pagkatapos ay nag-iba ang lahat. Humingi ako ng paumanhin upang pumunta sa banyo at doon ko narinig ang mga janitor na nag-uusap. Sila ay nagsitsismis tungkol sa isang nakakagulat na bagay. Sinabi nila na nakita nila ang bride, ang aking bagong asawa, na nakikipaghalikan sa aking best man sa banyo. Isa sa mga janitor ay sigurado na nakita niya si Brenda sa kanyang damit pangkasal na humahalik sa best man doon mismo. Ang isa pang janitor ay nabanggit na nakita ang best man maaga pa lang ng umaga sa kwarto ni Brenda at sa unay inakala niya na ako iyon, ngunit mali siya. Nakatayo ako sa banyo, nakikinig sa lahat ng ito at ramdam ang pagkasira ng aking puso. Nang sa wakas lumabas ako, nagulat ang mga janitor na makita ako. Agad silang umalis na mukhang awkward. Tumingin ako sa paligid upang makita kung mayroong mga kamera sa banyo na maaring magpatunay nito, ngunit wala. Gayunpaman, napansin ko ang isang kamera sa lobby sa labas ng van. Dahil sa galit at kawalan ng pag-asa, agad akong pumunta sa kwarto kung saan nanatili si Brenda noong nakaraang gabi upang malaman ang higit pa tungkol sa nangyari. Sa pag-asa na may nakuha ang kamera sa labas ng kanyang kwarto, tinawagan ko ang aming wedding manager at hiniling na makuha ang mga recordings mula sa parehong kamera sa labas ng banyo at sa labas ng kwarto ni Brenda. Sa una ay tila nagdadalawang isip siya, ngunit pagkatapos makita kung gaano ako kalungkot, pumayag siyang tumulong. Ayaw ko talagang bumalik sa tanghalian kung saan ang lahat ay nagsasaya, ngunit ayaw ko ring gumawa ng eksena sa harap ng aming mga bisita. Kaya bumalik ako sa mesa. Habang nakaupo, hindi ko maiwasang panoorin si Brenda at ang aking best man na nag-uusap at tumatawa na parang walang nangyari. Para itong suntok sa sikmura na makita silang walang pakialam. Ramdam ko ang lubos na pag-iisa. Ang 2 taong dapat ay pinakamalapit sa akin sa mahalagang araw na ito ay nagtaksil sa akin. Habang nagpatuloy ang saya, pilit nilang inaanyayahan akong sumali. Nakapansin silang mukhang malungkot ako at tinatanong kung okay lang ako. Sinabi ko lang na pagod ako at nanatiling nakaupo. Pagkatapos ay nagkaroon pa ng lakas ng loob ang best man ko na anyayahan si Brenda na sumayaw at pumayag siya. Habang pinapanood silang sumayaw na may alam na ako sa kanilang ginawa, sobrang sakit. Kung hindi ko lang sana narinig ang usapan ng janitor, malamang nandoon din ako, masaya at walang kamalay-malay. Ngunit naroon ako, pakiramdam na ang buong mundo ko ay baliktad na. Habang patuloy silang sumasayaw at tumatawa, hindi ko maiwasang isipin ang nangyari sa pagitan nila noong gabi bago ang kasal. Bigla na lang tumunog ang aking telepono. Isang text mula sa wedding manager na nagsasabing nakuha na niya ang recordings. Agad kong hiningi na mag-meet kami sa aking kwarto, malayo sa kasyahan at sa masakit na tanawin ni na Brenda at ang best man. Nagmadali akong bumalik sa kwarto, ang puso ko ay tumitibok ng mabilis.
Dumating ang wedding manager na may dala ang mga recordings. Nagpasalamat ako sa kanya, kinuha ang mga ito, at hiniling na umalis na siya. Sinabi ko rin na ipaalam sa sinumang magtanong na nais kong mapag-isa. Nakalock ang pinto sa likod niya. Nanginginig ang mga kamay ko habang inihahanda kong panoorin ang recordings. Alam kong ang anumang makikita ko ay maaaring magbago ng aking buhay magpakailanman. Pinanood ko ang footage mula sa araw ng kasal, una sa lobby sa labas ng banyo. Napanood ko ang aking best man na pumasok sa men's restroom. Isa-isang lumabas ang iba at siya ay nag-iisa na. Tila hinintay niyang maging walang tao ang banyo, nilock ang pinto mula sa loob at tumawag. Marahil ay tinawagan si Brenda. Inihanda ko ang sarili ko, alam na maaring makita ko ang pinakamasakit na katotohanan. Nakita kong pumasok si Brenda sa banyo at nagtagal sila roon ng halos 10 hanggang 12 minuto. Sa loob ng panahong iyon, may mga bisitang nagtangkang gumamit ng banyo, ngunit natagpuan nilang nakabolt ang pinto. Sa wakas, kinailangan ng janitor na kumatok at nang walang sagot, inutusan ang mga tao na gumamit ng ibang banyo sa itaas. Nang sa wakas mabuksan ng janitor ang pinto, lumabas si Brenda na parang walang nangyari. Para sa akin, malinaw na kung ano ang nangyari. Lubos akong nasaktan, luha ang umaagos sa aking mukha habang tinatanggap ang katotohanan ng kanilang pagtataksil. Sa kagustuhang malaman ng lahat, pinanood ko ang footage mula sa gabi bago ang kasal. Ito ay nagpatunay sa aking mga pinakamasakit na hinala. Hindi ito isang pansamantalang pagkakamali lamang. Pinlano nila ito. Napanood ko silang naglalampungan sa lobby habang papunta sa kanyang kwarto, ang mga kamay niya sa buong katawan ni Brenda. Ang pag-iisip kung ano ang maaring nagpatuloy sa loob ng kanyang kwarto ay labis na sumakit sa akin at ako'y tuluyang bumigay. Ako'y mag-isa sa aking kwarto, humihikbi ng walang tigil, pinagluluksa ang pagkawala ng dalawang pinakamahalagang relasyon sa aking buhay sa dapat sanay pinakamasayang araw ng aking buhay. Samantala, nagpatuloy ang pagkatok sa aking pinto at ang telepono ko'y hindi tumitigil sa pagtunog mula sa walang katapusang mga text at tawag. Ngunit, hindi ko kayang harapin ang sinuman. Nakatayo lang ako ron, umiiyak at isinusumpa ang aking kapalaran, ganap na wasak. Matapos ipadala ang event manager upang humiling sa lahat na bigyan ako ng puwang, sa wakas huminto ang pagkatok. Ngunit si Brenda ay hindi tumigil sa pag-text. Sinusubukan akong kumustahin. Sa sobrang pagka-overwhelm at hindi na kayang harapin ito, pinatay ko ang aking telepono upang makakuha ng kahit kaunting kapayapaan. Ngunit hindi ko kayang manatili ng matagal. Ang pagkabalisahan ay nanaig sa akin at lumabas ako ng kwarto, desperadong makahinga ng sariwang hangin at makahanap ng bagong tanawin. Paglabas ko, napansin kong karamihan ng mga bisita ay umalis na. Ilan na lang sa mga kamag-anak ang natitira, kasama ang aming mga magulang, mga kapatid at ilang malalapit na kaibigan. Nawala na rin ang best man ko. Si Brenda ay naroon, umiiyak, pinalilibutan ng kanyang maid of honor at mga magulang na sinusubukang patahanin siya. Habang papalapit ako, lahat ay napatingin sa akin. Lumapit ang aking ina, puno ng pag-aalala at tinanong kung ano ang nangyari. Si Brenda naman ay nanatili sa likod. Marahil alam na kung ano ang susunod. Hindi ko na napigilan ang aking damdamin. Sa isang sandali ng tapat na damdamin, tumingin ako kay Brenda at sarkastikong sinabi, talagang nag-enjoy ako sa kasal ngayon. Lalo siyang umiyak at nagsimulang magtanong ang lahat. Pinalik ko ang aking telepono at ipinakita ang footage ng halikan ni na Brenda at ang best man sa lobby. Ang gulat at pagkasuklam sa mukha ng kanyang ama ay nagsabi ng lahat. Malinaw sa lahat kung ano ang nangyari. Walang anumang salita, sumakay ako sa aking sasakyan at umalis mula sa lugar. Iniiwan ang kaguluhan at ang sirang mga piraso ng dapat sanay bagong buhay ko. Tumawag ang event manager para sa huling bayaran at sinabi ko sa kanya na kunin ito mula sa bride. Hindi ko alam kung sino ang nagbayad ng settlement at kung ano ang nangyari pagkatapos dahil hindi na ako nakipag-usap sa sinuman mula nang umalis ako. Nag-drive ako ng higit sa 200 milya papunta sa isang liblib na kanayunan at nanatili ron mula kahapon ng hapon. Umalis ako sa venue, nasuot ang aking wedding suit. Kaya sa daan ay tinanggal ko ito at nagpalit ng gym clothes. Nakahiga sa trunk, napaka-pathetic ng kondisyon ko. Hindi pa ako nakikipag-usap sa kahit sino. Ang huling pagkain ko ay ang wedding lunch. Gusto kong puntahan ng pastor para sa proseso ng annulment, ngunit wala akong motibasyon upang gumalaw. May flight kami papuntang Hawaii ngayong umaga at sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nakalimutan kong kanselahin ito. Sa katunayan,
Nagising ako na yung araw sa mga huling tawag ng airlines upang sumakay ng flight. Nawala ang pera na iyon. Kinansela ko ang hotel bookings at wala akong nakuha dahil kinansela ko ito pagkatapos ng check-in time. Nakuha ko lang ang pera pabalik para sa return flight mula Hawaii at ilang water sports bookings. Iba pang pagkawala ang pera kumpara sa mental stress na pinagdadaanan ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng trauma na ito. Masakit ang ulo ko. Ang kalungkutan na ito ay pinapatay ako, ngunit ayokong makipag-usap o makipagkita sa sinuman. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag ang aking sitwasyon. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang iyong sitwasyon. Ginawa niya ang pinaka-nakapangingilabot na bagay sa iyo. Ngayon, para sa mga updates. Update 1. Kamusta? Salamat sa pag-aabang habang ibinabahagi ko ang aking napahirap na kwento. Napakahirap ng mga bagay-bagay. Pakiramdam ko ay malungkot pa rin, ngunit medyo mas mabuti kaysa noong unang tumakbo ako papunta sa isang random na lugar. Noong nakaraang linggo, nagtapos ako sa isang murang motel sa tabi ng highway. Maraming mga truck driver at mga tao sa road trip ang tumitigil para magpalipas ng gabi. Hindi ko alintana kung saan ako nagstay, kailangan ko lang lumayo sa lahat ng pamilyar. Pagkalipas ng ilang araw, napagtanto ko na kailangan kong kumuha ng mga basic na bagay at marahil maghanap ng pagkakain dahil hindi ako kumakain ng maayos. Mayroong maliit na supermarket sa ibaba ng motel, kaya pumunta ako doon. Sa oras na iyon, amoy masama na ako dahil hindi ako naliligo at nagiinom ng marami. Matapos akong maglinis, napagtanto kong oras na upang ayusin ang gulo sa kasal. Pumunta ako sa pastor na nagkasal sa amin. Labis siyang nagulat nang ikuwento ko ang nangyari pagkatapos ng seremonya. Diretsahan kong sinabi na gusto kong ituring na parang hindi nangyari ang kasal. Hindi ko talaga alam ang mga patakaran tungkol sa pagkuha ng annulment ng kasal. Ipinaliwanag ng pastor na ang annulment ay isang paraan upang kanselahin ang kasal na parang hindi ito nangyari. Ngunit pinapayagan lang ito sa tiyak na mga sitwasyon tulad ng kung may pandaraya, kung may napilitang ikasal o kung ang mga panata ay ginawa ng hindi naunawaan dahil sa kalasingan o pagkahay. Ipinaliwanag ko sa pastor na baka ang sitwasyon ko ay pwedeng ituring na pandaraya dahil sa pandaraya bago pa kami magsabi ng panata. Ngunit nalaman ko na mas komplikado ang mga bagay-bagay dahil nairehistro na namin ang kasal sa magistrate's office na sumusunod sa lahat ng legal na hakbang. Ibig sabihin, hindi posible ang annulment at kailangan kong dumaan sa proseso ng diborsyo. Ito rin ay nangangahulugan na kailangan kong harapin siyang muli na aking kinatatakutan. Wala akong ibang pagpilian, pumunta ako sa bahay ng aking mga magulang upang ayusin ang mga bagay-bagay. Sila ay labis na nag-aalala sa akin. Ang aking ama ay napakasuporta, inalok na tumulong sa anumang paraan na maaari. Alam niyang may maraming koneksyon, hiningi ko kung maaari niyang makipag-ugnay sa isang abogado. Sa aking swerte, si tatay ay isang negosyante at kilala ang ilang magagaling na abogado. Binigyan niya ako ng contact ng isang abogado na espesyalista sa mga kaso ng diborsyo. Lumalabas na si tatay ay nakipag-usap na sa kanya tungkol sa aking sitwasyon, kaya ang abogado ay handa ng tumulong. Tiniyak ni tatay na maayos na ang lahat para sa mabilis at maayos na diborsyo dahil hindi pa nakonsumo ang kasal. Nakita ko ang abogado at siya ay sobrang tiwala sa paghawak ng lahat ng bagay ng maayos. Sinimulan niya agad ang mga papeles at sinabi na ang mga dokumento ng diborsyo ay ipapadala kay Brenda sa loob ng 1 linggo. Tiniyak din niya na hindi ako magbabayad ng alimoy. Sa katunayan, igigiit niyang si Brenda ang magbayad ng kalahati ng gastos sa kasal. Nang lumabas ang buong kaguluhan sa kasal, ang tatay ko ang humarap sa mga gastusin dahil ako ang nagbayad ng buong kasal. Yon ang dahilan kung bakit iginiit ng aking abogado na makuha ang kalahati ng mga gastos mula kay Brenda bilang bahagi ng diborsyo. Nang ako'y umalis mula sa lugar ng kasal, ang aking ama ang nagbayad sa wedding planner. Ang sitwasyon kay Brenda ay mabilis na lumala. Labis na nagalit ang kanyang mga magulang sa kanyang ginawa na agad nilang iniwan ang lugar ng kasal, parang itinakwil siya agad. Ang kanyang maid of honor ang naghatid sa kanya pauwi. Samantala, ang aking pamilya, kabilang ang aking mga magulang at lolo't lola, ang nag-impake ng aking mga gamit at tinapos ang lahat ng kasunduan sa planner. Nang matapos ang lahat, ibinigay ng aking ina ang susi ng aking bahay na ipinadala ni Brenda sa bahay ng aking mga magulang. Tumawag din si Brenda sa aking ina, humihingi ng tawad sa lahat at humihiling ng tulong na makipagkasundo sa akin.
Ngunit sinabi ng aking ina na hindi siya makikialam at ako na ang magpapasya sa hinaharap ng aming relasyon. Tungkol sa aking best man, siya ay aking kaibigan mula pa sa kolehiyo at kami ay malapit sa loob ng halos 10 taon. Lumipat siya sa Seattle pagkatapos ng aming pagtatapos, ngunit patuloy kaming nag-uusap at tuwing siya ay bumabalik sa bayan. Kami ay nagkikita at nagbabalik tanaw. Siya pa nga ang mas excited sa kasal ko kaysa sa akin. Mahirap isipin kung paano nagbago ang lahat ng ito, isaalang-alang ang aming mahabang kasaysayan at excitement bago ang malaking araw. Dumating siya 1 linggo bago ang kasal upang tumulong sa pamimili at iba pang paghahanda. Lagi siyang parang pamilya kaysa kaibigan lamang. Hindi ito ang unang pagkataon na nakilala niya si Brenda. Nakasama na siya namin ilang beses bago pa man siya bumisita. Tapat at magalang siya. Hindi kailanman naging hindi angkop sa sinuman sa aking mga kaibigan. Sa wakas, lahat ng ito ay nahulog nang wala ang lahat. Hindi ko makita ang anumang tanda ng pagtataksil hanggang sa lahat ng bagay ay bumagsak. Bumalik ako sa aking walang laman na bahay na tila puno ng mga alaala. Ang huling beses na narito ako, puno ng kasiyahan, plano para sa kasal at mga pangarap para sa hinaharap. Ngayon lahat ng iyon ay wasak. Kinabukasan, dumating ang aking ina at nanatili kasama ko sa loob ng ilang linggo. Inalagaan niya ang lahat ng iniiwan ni Brenda at tumulong sa pag-renovate ng bahay. Ang kanyang presensya ay napakalaking aliw sa ganoong kahirap na panahon. Ang pag-alis ng bahay at pagsasaayos ng lahat ay malaking tulong at dahan-dahandang naramdaman ko na nagsisimula akong makakuha ng kontrol muli sa aking buhay. Ang unang hakbang na ginawa ko ay ang pagsali sa isang fitness club. Inisip ko na mas mabuting ubusin ang lahat ng mga negatibong kaisipan sa pamamagitan ng matinding ehersisyo kaysa hayaan itong kainin ako. Hindi ako talaga nasa masamang kalagayan bago, ngunit medyo chubby mula nang simulan ko ang aking mga ehersisyo. Nawala na ako ng 5 pounds na nararamdaman ko ay mahusay. Ang pagiging abala ay naging napakahalaga para sa akin. Tungkol sa aking best man, siya ay aking kaibigan mula pa sa kolehiyo at kami ay malapit sa loob ng halos 10 taon. Lumipat siya sa Seattle pagkatapos ng aming pagtatapos, ngunit patuloy kaming nag-usap at tuwing siya ay bumabalik sa bayan. Kami ay nagkikita at nagbabalik tanaw. Siya pa nga ang mas excited sa kasal ko kaysa sa akin. Mahirap isipin kung paano nagbago ang lahat ng ito, isaalang-alang ang aming mahabang kasaysayan at excitement bago ang malaking araw. Dumating siya 1 linggo bago ang kasal upang tumulong sa pamimili at iba pang paghahanda. Lagi siyang parang pamilya kaysa kaibigan lamang. Hindi ito ang unang pagkataon na nakilala niya si Brenda. Nakasama na siya namin ilang beses bago pa man siya bumisita. Tapat at magalang siya. Hindi kailanman naging hindi angkop sa sinuman sa aking mga kaibigan. Sa wakas, lahat ng ito ay nahulog nang wala ang lahat. Hindi ko makita ang anumang tanda ng pagtataksil hanggang sa lahat ng bagay ay bumagsak. Bumalik ako sa aking walang laman na bahay na tila puno ng mga alaala. Ang huling beses na narito ako, puno ng kasiyahan, plano para sa kasal at mga pangarap para sa hinaharap. Ngayon lahat ng iyon ay wasak. Kinabukasan, dumating ang aking ina at nanatili kasama ko sa loob ng ilang linggo. Inalagaan niya ang lahat ng iniiwan ni Brenda at tumulong sa pag-renovate ng bahay. Ang kanyang presensya ay napakalaking aliw sa ganoong kahirap na panahon. Ang pag-alis ng bahay at pagsasaayos ng lahat ay malaking tulong at dahan-dahandang naramdaman ko na nagsisimula akong makakuha ng kontrol muli sa aking buhay. Ang unang hakbang na ginawa ko ay ang pagsali sa isang fitness club. Inisip ko na mas mabuting ubusin ang lahat ng mga negatibong kaisipan sa pamamagitan ng matinding ehersisyo kaysa hayaan itong kainin ako. Hindi ako talaga nasa masamang kalagayan bago, ngunit medyo chubby mula nang simulan ko ang aking mga ehersisyo. Nawala na ako ng 5 pounds na nararamdaman ko ay mahusay. Ang pagiging abala ay naging napakahalaga para sa akin. Samantalang ang best man ko, na hindi pa handang tapusin ang gabi, ay pumunta sa bachelorette party. Ang nag-umpisang laro ay nauwi sa lubusang pagtataksil. Ang pag-alam sa lahat ng ito ay napakalaking hirap iproseso, nagpapalala sa sitwasyon at nagpapalalim ng sakit. Pagkatapos niyang ipaliwanag, tumingin si Brenda sa akin na puno ng kalungkutan at tinanong kung maaari pa kaming magsimula muli. Hindi ko kaya. Sinabi ko sa kanya na hindi ko siya mapagkakatiwalaan muli. At kung walang tiwala, walang pundasyon para sa relasyon. Ito ay walang saysay na subukan pa.
Mahirap aminin, ngunit ang buong ordeal na ito ay nagdulot sa akin ng pagkamuhi sa kanya at hindi ko nakikita na magbabago ito sa anumang oras. Marahil balang araw mapapatawad ko siya, ngunit ang kalimutan at magtiwala muli ay hindi posible. Siya ay umiyak at ganoon din ako, ngunit kinailangan kong manatiling matatag. Sa wakas, pinirmahan niya ang mga papel ng diborsyo at ibinalik sa aking abogado. Ngayon na ang diborsyo ay pinal, sinusubukan kong mag-move forward unti-unti bawat araw. Tinututukan ko ang aking trabaho, pagpapabuti ng aking mga kasanayan at pinapangalagaan ang aking pag-inom na lumala sa panahon ng proseso ng diborsyo. Ang aking ina ay naniniwala na dapat akong magsimulang makipagkilala sa mga bagong tao at muling mag-date, ngunit hindi pa ako handa na muling sumabak sa dating scene. Sa ngayon, kailangan ko lang ng oras upang maghilom at muling buuin ang aking buhay sa aking sariling paraan. Update 2. Kamusta sa lahat? Alam kong matagal na mula nung huling update ko dito. Pagkatapos ng aking diborsyo kay Brenda, wala na talaga akong may balita. Nawalan kami ng kontak pagkatapos niyang lumipat. Siya ay nanatili kasama ang kanyang pinakamatalik na kaibigan habang natatapos ang aming diborsyo at iyon na ang huling balita ko tungkol sa kanya. Napagpasyahan kong para sa aking paghilom, i-block siya sa lahat ng social media platforms. Tungkol sa lalaking kanyang kasama sa pagtataksil, ang aking dating best man, nawala siya sa aking buhay pagkatapos ng kasal. Ang huling alaala ko sa kanya ay ang pagsasayaw nila ni Brenda sa kasal. Iniisip ko kung minsan kung sila ay nagkatuluyan, ngunit tinanggap ko na iyon ang kahulugan ng pagsasara. Kamakailan, nakatagpo ako ng kaibigan sa kolehiyo na kilala kaming pareho. Siya ay nasa kasal din. Hindi ako nagkikipag-ugnayan sa sinuman o nagsusuri ng social media mula nang mangyari ang lahat. Sinabi ng kaibigan kung ito ang balita. Ang lalaking kasama ni Brenda ay niloko at iniwan ng kanyang kasintahan. Isang ironic na twist. At ang marinig ito ay isang kakaibang halo ng emosyon. Hindi ko ito ikinasisya, ngunit nagbigay ito ng kahulugan ng pagsasara. Ang pagkakaroon ng kaalaman na kung minsan ang buhay ay may paraan ng pagbibigay ng hustisya. Ngayon, ako ay nagtutuon sa pag-move forward, tinatanggap ang bawat araw ng isa-isa. Dagdag pa rito, nalaman ko na ang ilan sa mga groomsmen ay alam ang tungkol sa pagtataksil ng best man at Brenda noong gabi bago ang kasal. Matapos akong magkulong sa kwarto sa reception, nagtipon-tipon sila at inaalam ang nangyari. Nang kumalat ang balita ng aking diborsyo, nagkaalaman sila. Ang aking kaibigan sa kolehiyo na nagsabi sa akin ng lahat ng ito ay nawalan ng kontak sa best man pagkatapos ng kaguluhan. Ngunit, sa isang twist ng kapalaran, nagkatrabaho sila sa parehong kumpanya. Doon niya nalaman ang tungkol sa engagement ng best man at ang biglaang wakas nito. Ang best man ay na-engage sa isang katrabaho, ngunit isang araw pagkatapos ng engagement, sila ay naghiwalay at kinansela ang planong kasal para sa buwan na ito. Sa isang office party, nalasing ang best man at inamin sa aking kaibigan na niloko siya ng kanyang kasintahan. Kaya sila naghiwalay. Isang masakit na katotohanan at isang ironic twist, isinaalang-alang ang kanyang nakaraang ginawa. Ang buong kwento na ito ay maraming iproseso at ang marinig ang mga pangyayaring ito ay nagbibigay ng isang kakaibang pakiramdam ng poetic justice. Ngayon, mas tumutok ako sa pag-move forward, iniwan ang lahat ng drama sa nakaraan. Ang kaibigan ko ay sinubukang aliwin ako. Sinasabing ang best man ay tinamaan ng karma dahil sa kanyang ginawa sa akin. Sinabi ko sa kanya na ako ay lumipat na mula sa pakiramdam ng paghihiganti at pagtataksil. Nang ako'y niloko, gusto kong sirain ang buhay ng best man, ngunit ngayon ay wala na akong pakialam sa kanya o kay Brenda. Pareho silang mga multo sa akin at hindi na umiiral. Para sa mga nagbabasa, ako ay nakikipag-date sa isang kahangahangang babae mula sa aking opisina. Siya ay isang matapang na single mother at ina ng isang adorable na anak na babae. Hindi ko maiwasang humanga sa kanilang dalawa sa kanilang kakyutan at asal. Napakaaga pa upang sabihin kung gusto ko siyang pakasalan o hindi, ngunit siya ay nagbibigay ng liwanag sa aking buhay sa kanyang presensya. Noong nakaraang buwan, inimbitahan ko siya sa bahay ng aking mga magulang para sa hapunan at mahal na mahal ng aking mga magulang ang kanyang anak. Isang masayang tanawin at gusto kong isara ang deal na ito, ngunit kami ay parehong maingat at ayaw magmadali. Siguro abutin pa ng ilang taon bago kami magdesisyon na magpakasal. Kung sakali man, sana ay magtagumpay, ngunit maaring magsimula kaming magsama-sama sa lalong madaling panahon. Magbibigay ako ng update kung may progreso.